بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid sa Islam, ang paksa natin ngayon ay ayon sa wikang Arabic ay tinatawag na ubudiyatu al-insan lillahi subhanahu wa ta'ala. Actually, ito talaga ang kabuuan ng Islam, na kung kaya pipilitin natin na kumbaga kunin yung pinakamahalagang puntos, dahil ang kahulugan ng Islam ay ito nga, yung pagiging alipin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagiging totoo, pagiging tapat na tunay na alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala na nagmamahal sa Kanya. Kaya kung paano natin marating yon ay pipilitin natin, ano yung paliwanag natin. Siguro ang paliwanag natin ay mag-umpisa sa tinatawag na magmumula sa negative way papunta sa positive. Dahil siyempre kasi kapag inalam natin kung sino tayo bilang tao, isipin natin na baka mahirapan tayo na marating yung dapat natin marating. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan siya ang lumikha ng lahat ayon sa kanyang karunungan at kaalaman, lahat ng nilikha mula sa pinakataas hanggang sa pinakababa, nakikita natin, hindi natin nakikita, na katulad ng mga anghel, mga tao, mga hayop, lahat ng mga ito, mga kapatid, lahat ng nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nilikha niya sa isang dahilan lang. Ito ay upang maging tagasunod sila ng Allah subhanahu wa ta'ala, upang sila maging masunurin sa Allah. Na kaya nga tinatawagan natin, mga kapatid, sinasabi natin kapag nagpapaliwanag tayo ng Islam, na ang Islam o ang pagiging Muslim ay para sa lahat ng nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil lahat ng nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ay sumusunod. Kaya yun ang dahilan kung bakit tayo nilikha ng Allah, lahat ng nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, kasama na tayo upang maging tunay na tagasunod, na sinasabi natin, tunay na alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, para sa atin bilang tao, paano natin mapapasuko ang ating sarili bilang tunay na alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, at kung paano natin mapatunayan na talagang tayo ay higit na nangangailangan sa Kanya, sa Allah subhanahu wa ta'ala, na kung kaya dahil sa tayong nangangailangan, hindi siya nangangailangan, na kung kaya kailangan tayong magpakumbaba. Kaysa sa kahulugan ng ubudiyya lillah, ang pagpapakumbaba natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya may isasagawa natin ng mga ito, mga kapatid, sa pamagitan ng ating pagsunod, pagiging matuwid, at pagpakatatag sa tamang landas, upang ang relihin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay talagang para lang sa Kanya. Sabihin, yung ating pagsunod ay siya lang na susunod natin, at ang batas ay siya lang ang may karapatan na magtala ng batas sa lahat ng Kanyang nilikha, at tayong bilang tao na binigyan ng napakahalagang misyon ay may sakatuparan natin ang misyon natin, na ito ay ipaparating ang mensahe ng Allah sa abot ng ating makakaya. Kaya tayo nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang khalifa,
Si bilang pag-present presenta natin ng kung ano ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa ibabaw ng lupa, dahil ayon sa Allah subhanahu wa ta'ala, tayo ang karapat-dapat. Kaya, paano natin mabuo ito, mga kapatid? Mabubuo natin ang mga ito kapag napatunayan natin sa ating sarili, sa pamamagitan ng ating kilos, ating salita, ating pag-uugali, na tayo ay tunay na nagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan siya ang lumikha sa atin, siya ang nagmamahari ng lahat, siya ang kumukontrol ng lahat, siya ang kung anong gusto niya, yun lang ang mangyari, kung ano ang ayaw na hindi maaari mangyari. Kaya mapapatunayan natin sa ating sarili at sa lahat na tayo ay nagmamahal sa Kanya, sumusunod, nagpapakumbaba at sumasamba sa pamaraan na kung ano ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ito ang Islam. Sabihin, yung tinatawag na ubudiyatuna lillah, ang ating pagiging alipin para sa Allah, ay ito ang Islam. Kaya nga, karapat-dapat lang talaga na sabihin ng Allah sa atin, ayon sa surat Ali Imran, sinabi ng Allah, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ. Sino man ang maghahangad ng din o pamamaraan ng pamumuhay, batas, na maliban sa Islam, ay hindi ito tatanggapin sa Kanya. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. At sa kabilang buhay, ay kabilang siya sa mga talunan. Kaya nga, ang paglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, sa napakahalagang dahilan, na bukod sa lahat ng kanyang nilikha sa napakahalagang dahilan. Kaya lang, yung pagpili sa atin bilang tao, na tayo ang mga ngasiwa dito sa ibabaw ng lupa, ay higit na mahalaga sa sino mang nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala maliban sa atin. Kaya katulad ng sinabi ng sa Quran, sabi ng Allah, afahasibtum annama khalaqnakum ma'abathan wa annakum ilayna la turja'un. Iniisip ba ninyo na nilikha namin kayo bilang laruan at hindi na kayo babalik sa amin? Sa isang ayat, suratul Qiyamah, sabi ng Allah, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Iniisip pa ng tao na pabayaan na lang siya na walang anumang batas, walang anumang pamamaraan na dapat niyang sundin? Hindi. Kaya inutusan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pag-aaral natin ng mga bagay na ito, na katulad na banggit sa Quran, sabi ng Allah, awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard wa ma khalaqa Allahu min shay'. Hindi ba nila napagmasdan kung ano ang nasa kaharian ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kalangitan at sa kalupaan at lahat ng bagay na kanyang nilikha? Subalit ang tao na ito, na kung saan kabilang dun sa mga mahalagang nilikha ng Allah, although na siya ang pinakamahina sa lahat, at siya pa rin ang pinili ng Allah bilang magdadala ng misyon na mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay hindi pa rin ibig sabihin, hindi pa rin na maintindihan ang mga bagay na ito, na katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala surat Yusuf, sabi ng Allah, wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Kumbaga, napakaraming palatandaan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kalangitan, ganun din sa kalupaan. Itong salita na ito ay naka-address sa atin lahat. Siyempre, lalo-lalo sa mga hindi naniniwala. Sabi ng Allah, yamurruna 'alayha. Nakikita nila, nadadaanan nila, wa hum 'anha mu'ridun. Samantalang binabaliwala nila. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. At walang naniwala sa kanila, karamihan sa kanila hindi naniwala sa Allah, kundi sila ay mga gumagawa ng shirk. Kaya sa dinami-dami ng nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, na kung titingnan natin ay mas higit kaysa atin. Pero kung bakit tayong pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay yun ang alamin natin kung paano natin magagampanan ang ating tungkulin, samantalang tayo ang kabilang sa pinakamahina na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung titingnan natin ang mga nilikha ng Allah na napakarami, ay talagang mga dakilang nilikha ng Allah. Subalit ang tao, kung titingnan natin kung sino tayo, ay magugulat tayo, mga kapatid. Dahil itong tao na ito na napakahina na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya pa ang pinili ng Allah na magdadala ng kanyang misyon.
kumbaga mapaparating ng mensahe ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at mangangasiwa sa anuman ang ipinag-utos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanya, samantalang siya ang pinakamahina. Kaya doon natin malaman, mga kapatid, saan manggagaling yung lakas natin? Actually, itong paksa nating mga kapatid, doon manggagaling ang lakas natin. Kaya ang nakapagtataka dito sa tao na ito na binigyan ng talino, ay nagagawa pa rin niyang sumuway ng maraming pagsuway. Kung isa-isayin natin ang mga pagsuway ng tao, napakarami, mga kapatid. Dahil ang tao na ito, na binigyan ng talino, subalit siya ang kabilang sa pinakamahina, ay nagmamataas. Hindi naniwala, tumatanggi, ayaw matuto, lumalayo sa anumang bagay na sabihin nakakabuti, nakikipagtalo, at minsan pa nga ay kaya nga dahil sa ganung kadahilanan ng tao na ito ay kumbaga ayaw umintindi, kaya sinabi ng Allah sa Banal na Quran, innal insana la zalumun kafar. Katunayan ng tao siya ang pinaka masama at pinakasuwail, pinaka matindi ang kanyang paglabag. Sa isang ayat suratul Ahzab, sabi ng Allah, innahu kana zaluman jahula. Ang tao na ito ay napakatindi ang kanyang pagiging masama at napakamangmang. Kaya kung ganun palang sitwasyon, mga kapatid, sa tingin nyo kaya, magagapan na natin ang ating tungkulin? Oo. Kaso nga lang, yun ang sikreto. Kung paano natin magagapan ng tungkulin natin, yun ang sikreto na kailangan natin maintindihan sa pamamagitan ng ating pagiging alipin at pagsunod sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya katulad nga na sinabi na sa pang-ayat sa Banal na Quran, sabi ng Allah, wa kana al-insanu akthara shay'in jadala. Ang tao ay mahilig makipagtalo. Ang pinakamahilig sa pagpagtalo ang tao. Sa isa pang aya sa surat Abbas, sabi ng Allah, qutilal insanu ma akfara. Kamatayan, kasumpa-sumpa sa kanya na tao dahil napaka-suwail niya. Napaka-suwail na talagang matindi ang kanyang paglabag. Kaya katulad ng bagit naman suratul Alaq, sabi ng Allah, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Ibig sabihin yung tao na ito na nilikha ng Allah na binigyan ng tungkulin, subalit siya ay mahina. Anong sabi ng Allah? Katunayan, ang tao na ito ay la yatgha. Kumbaga, lumalabag, sumusubra, lumalagpas sa hangganan. Ar-ra'ahu istaghna, kapag nakita na yung sarili na kaya na niyang tumayo ng kanyang sarili, sabihin wala siyang kailangan. Kaya yun ang nagiging problema natin. Kaya sa isang ayat naman suratul Qiyamah, sabi ng Allah, bal yuridul insanu liyafjura amama. Gusto ng tao na ito na palagi siyang lumalabag sa mga sumusunod pa mga araw niya. Kaya nga katulad nabanggit sa suratul Asr, sabi ng innal insana lafi khusr. Katunayan ng tao ay nasa pagkatalo. Siyempre kapag wala yung apat na kondisyon, kapag na magiging dahilan na hindi siya maging kabilang sa mga talunan. Kaya itong tao na ito na napaka laki ng kanyang tungkulin, ay kung titingnan natin, ay naging lamang siya sa maraming katangian sa lahat ng nilikha ng Allah. Kung sa pangangalaga na mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagiging kahalili ng Allah dito sa lupa na tagapangasiwa, at pagbigay sa kanya ng mga malaking tungkulin na kung saan hindi ibinigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi pinagkatiwala ng Allah sa maraming nilikha. Ano ang sabi ng Allah sa isa sa napakahalagang katangian na meron tayo na ibinigay ng Allah sa atin? Sabi ng Allah, huwaladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Siya, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kung saan nilikha niya para sa inyo ang lahat ng nasa kalupaan. Lahat. Allah, lahat. Pag sinabing lahat, ibig sabihin, lahat. Sa isang ayat, sabi na Allah, bilang kapakinabangan ng tao, na hindi lang yung mga nandito sa ibabaw ng lupa, pati sa kalangitan. Bakit? Ano ang katibayan? Sabi ng Allah sa Surah Shura,
wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard. Allahu Akbar. Ang mga anghel ay sila ay pumupuri sa kadakilaan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang papasalamat sa Kanya, wa yastaghfiruna liman fil ard, at hinihingi nila ng kapatawaran ang sino mang nasa lupa. Ang una-una tinutukoy doon, tayo. Subalit ganun pa man, itong tao na ito na binigyan ng ganung katangian, actually, merong isang aya, hindi ako nagkakamali, Suratul Zumar, kung itutuloy ako ng mga nakakasawal ng Quran, kung mali ako, sabi niya, وَخَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْ. Actually, kakumplito nung ay sabi na, وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْ. Nilikha ng Allah para sa inyong kapakinabangan ang lahat ng nasa kalangitan at ang lahat ng nasa kalupaan, lahat-lahat ay nilikha para sa inyo galing sa Allah. Ibig sabihin, napakalaking, kumbaga, katangian, napakahalagang katangian na meron tayo na hindi natin namamalayan, ay ganoon pala tayo kahalaga sa paningin ng Allah. Okay. Subalit, itong tao na ito na binigyan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng pagpapahalaga, na isang halimbawa na lang, bukod dun sa ayan na nabanggit natin, ay sa hadis ng propeta sallallahu alaihi wasallam na ang tao na ito ay lamang sa maraming nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay yung protection ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin katulad ng pag-utos niya ng pagpatay ng ilan sa mga hayop katulad ng ahas at saka yung iba pa, dahil ito ay kumbaga nagdudulot ng kapahamakan sa tao. Yung maliit na tinatawag sa wikang Arabic na yung lizard ba yun, yung wazg. Inutusan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pamagitan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, napatay natin dahil daw nung sinindihan yung apoy para itapon si Ibrahim alayhis salam, yun ang hinihipan niya yung astaghfirullah. Ibig sabihin, kaya inutusan tayo ng Islam na patayin. Sabi, ganun kahalaga ang tao sa paningin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kahit yung malit na bagay na nilikha ng Allah na kumbaga walang halaga, pero dahil lang sa masama ang kanyang kalooban laban sa tao, masama ang loob niya sa tao, ay inutusan tayong patayin. Kaya ganun pa man kahalaga ang tao, pero meron pa rin tao na nagangkina siya Diyos, katulad ng sinabi natin kanina, katulad ni Firaun, sabi na, ana rabbukumul a'la. At meron pa rin magsasabi na, inna Allahu al-Masih ibn Maryam. Ang Allah siya si al-Masih ibn Maryam. Meron pa rin magsasabi na, inna Allah thalithu thalatha. Ang Allah pangatlo sa tatlong persona. Meron pa rin magsasabi na, ana uhi wa umit. Ako ang nagbibigay ng buhay at ako ang nagsasanhi ng kamatayan. Meron pa rin magsasabi na, meron pa rin sumamba ng iba maliban sa Allah, na katulad ng mga taga-Makkah na sabi nila, aja'al al-alihata ilahan wahidan, sabihin, pwede bang katanggap-tanggap pa na yung maraming Diyos ay gagawin ng isa na lang? At katulad ng mga taga-sunod ni Moses, na sabi na, ija'al lana ilahan kama lahum aliha, isagawa mo kami ng panibagong Diyos na katulad ng mga Diyos-Diyosan nila. Ibig sabihin, ganun kamangmang ang tao. Kaya tama lang talaga yung sinabi ng Allah sa Suratul Ahzab, innahu kana zaluman jahula. Kasi tingnan yung mga maling paniniwala, maling pananaw, maling paratang, maling gawa ng tao na nagpapatunay ng kanyang kamangmangan. Meron pa rin magsasabi na ang banal na Quran, in hada illa qaulul bashar. Sabi na ito'y salita ng tao lamang, hindi salita ng Diyos. Meron pa rin magsasabi na, in hada illa asatirul awwalin. Itong aklat na hawak natin ay ikinopya lamang sa mga aklat ng mga naunang mga tao. Bukod pa ron, meron pa rin magsasabi
na ang mga anghel ay anak ng mga kababaihan ng Allah. Kumbaga, kung isa-isa natin mga kapatid, napakaraming lumitaw na kamangmangan na ibig sabihin sinasabi ng tao. Pero pag magsasabi na, Inna Allah faqiru wa nahnu aghniya, ang Allah ay mahirap, tayo mang mayaman. Astaghfirullahaladzim. Pero bukod doon mga kapatid, meron pa rin magsasabi na ang batas ng Allah ay hindi nakarapat-dapat sa ngayon. Allah Akbar. Astaghfirullahaladzim. Sabihin, ang batas ng Islam ay hindi nakarapat-dapat sa ngayon dahil ang batas ng Islam ay hindi angkop sa anumang o saan mang lugar o anumang panahon. At meron pa rin magsasabi na hindi mo pwedeng paghaluin ng politika at saka Islam. Oo, ang politika na alam natin hindi pwedeng paghaluin, pero yung politika ng Islam ay pwede kasi galing sa Allah. Kumbaga, kung isa-isa natin mga kapatid, napakaraming kamangmangan. Meron pa rin magsasabi na magsasabi na ang Islam ay backward. Sabihin, pagbalik sa pinagmulan. Astaghfirullahaladzim. Meron pa rin magsasabi na ang batas ng Islam na katulad ng pugot ulo, putol kamay, yung pagpalo, ito ay sinasabing barbaric sa mga Muslim, hindi nakakaintindi. At lalo na siyempre hindi mga Muslim. Meron pa rin magsasabi na sa Islam ay walang kalayaan ng babae. Astaghfirullah. Yung mga nagsasabi ng ganun kasi, hindi na alam yung pagkakaiba ng babae at saka lalaki. Merong sariling misyon ng lalaki at iba naman ang misyon ng babae. Magkaiba sila ng tungkulin na kung kaya akala nila yung panatili ng babae na tagalaga ng bata sa bahay para lumago sa tamang pamaraan ng bata ay nililimitan ng babae. Samantalang yun ang kanilang tungkulin. Actually, madalas kong nasabi mga kapatid, siyempre dito tayo sa lugar na maraming katulong, karamihan sa bata na lumaki sa pamagitan ng katulong, majority, hindi naman lahat, hindi lumalaki ng matuwid. Kasi iba yung pangalaga ng tunay na ina at iba yung pangalaga ng babae. Kahit babae, kung hindi siya tunay na ina, ay hindi niya mamahalin yung bata, yung sanggol na katulad ng pagmamahal ng tunay ng ina. Totoo yun. Kaya ngayon siguro nakita natin sa mga kalye, sa mga lansangan dito sa Saudi Arabia, na iba na yung sitwasyon doon sa nakagawian namin na mga matagal na dito. Diba? Kasi patunay na, ibig sabihin, ang tama talaga na unang-unang tungkulin ng babae yung pag-alaga ng kanyang sariling anak. Para lumaki sa tamang paglaki. Hindi na pagkatiwala sa katulong. Kung sino-sino lang. Allahu Akbar. Ay backward ang Islam kasi kailangan ang babae ay kasama sa lahat. Ano man ang trabaho ng lalaki ay pwedeng daw gawin ng trabaho ng babae. Oo, pero hindi lahat. Kaya katulad nun, yung batas na gano'n na nililimitan daw natin ang babae. Astaghfirullahaladzim. Kaya yun yung mga kamangmangan na kaya nga sabi nga, innahu kana zaluman jahula. Kaya ang nakapagtataka pa mga kapatid, kung alam lang natin, itong mga ginagawa ng tao, na ang daming kasalanan, mismo si Iblis, hindi na nagawa. Sa totoo lang. Mismo si Iblis, hindi na nagawa. Actually, merong kwento, hindi ako sigurado kung totoo yung kwento, pero hindi ako sigurado kung si Hasan al-Basri o sino sa mga tabi'in. Ang kwento ay sabi, na panaginipan na nakita niya si Iblis sa panaginip. Tinanong niya si Iblis, sabi na, ano lang sitwasyon ngayon? Sabi na nung kapanahonan ng mga sahaba, siyempre nagkusap niya tabi ay, sabi na nung kapanahonan ng mga sahaba, ay totoo na kami ay nililigaw namin sila. Nukuwihim. Riwaya sa wikang Arabic. Sabi, nililang namin sila o nililihis namin sila. Pero sabi na ngayon, al-yawm nata'allamu minkumul riwaya. Ngayon, sa inyo kami natututo kung paano kami manlinlang ng iba. Totoo, actually, kung titingnan natin ang sitwasyon mga kapatid, totoo yun. Mas astaghfirullah. Kasi si Iblis, kasama yung mga sundalo, mga syaitan, ang talagang hinanakit lang ni Iblis. Kaya siya lumabag
Yung pagmamataas niya na hindi na matanggap na mas mataas tayo sa paningin nila kaysa kanya. Kaya sabi niya, ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Mas mabuti ako kaysa kanya dahil nilikha mo ko mula sa apoy, siya ay ginawa mo lang mula sa luwad o sa putik. Kasi mas mabuti ako kaysa kanya. Yun lang ang bukod tanging kumbaga matinding kasalanan talagang nagawa ni Iblis. Kaya sabi niya, dahil sa galit niya sa atin, sabi niya, bi'izzatika wa jalalika la'ughwiyannahum ajma'in. Sa pamagitan ng iyong kataas-taasan, sa iyong kadakilaan, ang kaharap niya ang Allah subhanahu wa ta'ala, ililigaw ko silang lahat. Kaya sabi nga na, nung panahon ng mga sahaba, nililigaw niya ang mga sahaba. Kung sabi na panahon ng mga tabi'in, natututo na kami na kung paano namin ililang ang tao mula sa inyo. Kung totoo man yun, pero yun ay nakasulat sa kasulatan na isa sa mga tabi'in, hindi ako nagkakamali si Hasan al-Basri, ang nanaginip. Kaya dito kumbaga napakaraming kasalanan ng tao na hindi nagawa ni Iblis. Kaya nga si Iblis bilang shaitan na sumuway sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagdating dun sa matinding kasalanan na, sabi na, ana bari'un mink, wala na akong pakialam sa'yo. Yun ang sabi niya sa tao eh. Sabi niya, ako ninilang lang kita, sumunod ka naman sa akin, kaya ngayon sumunod ka na, bahala ka na. Hindi na kita pakikialaman. Ano ang katuwiran niya? Sabi niya, inni akhafullah, dahil natatakot ako sa Allah. Ibig sabihin, mas takot pa si Iblis sa Allah kaysa maraming tao na hindi natakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala bilang patunay na itong tao na ito na patuloy na, sabihin tayo bilang tao na patuloy na sumusuway, samantalang patuloy na rin ang pagpapakita ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kanyang pagmamahal sa atin at napakaraming katangian. Ano ang sabi ng Allah sa Quran? Sabi ng Allah, alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. Suratul Hajj na 18 aya na 18. Sabi ng Allah, alam tara anna Allah, hindi ba sabi niya nakita na Allah subhanahu wa ta'ala yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. Yumuyo ko, sabihin, sumasamba sa kanya ang lahat ng nasa kalangitan, ganun din ang nasa kalupaan. Wasyams wal qamar, ang araw at saka buwan. Wan nujum, mga bituin. Wal jibal, mga bundok. Wasyajar, mga puno. Wad dawab, lahat ng mga gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Wa kathirun minan nas, at marami mula sa mga tao. Wa kathirun haqqa alayhi al-adab, subalit marami rin sa kanila bilang sa mga tao na karapat dapat sa parusa. Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim, sino man ang ibababa ng Allah ay wala nang mag-angat sa kanya. Innallaha yaf'alu ma yasha, ang Allah ginagawa niya ano man ang kanyang nais. Kaya dito sa hayang ito mga kapatid, napapatunayan ng ang tao kay lumalabag. Sabihin, maraming sumusunod, sumasamba, pero marami rin karapat-dapat sa parusa. Actually, kung bibilangin natin sa lahat ng tao, titimbangin natin o titingnan natin kung sino mas maraming dapat na parusahan kaysa nakakapasok ng paraiso ng diretso. Kaya, isa pang ayat sabi ng Allah, wa in tuti' akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Sabi na kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi na kung susundin mo ang lahat ng nasa ibabaw ng lupa, sabihin ng tao, yudilluka an sabilillah, ililigaw kanila, ililihis kanila mula sa daan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qalilun, sa ibang ayat sabi ng Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur. Kukunti lamang sa aking mga alipin ang nagpapasalamat. Ibig sabihin ng papasalamat sa kahulugan ng Islam, mga kapatid, ibig sabihin, sumusunod. Kasi hindi sapat sa pagpasalamat yung thank you. Alam mo, sa magulang mo, kapag pinaaral ka, lahat ng ginawa siya, pagkatapos, syukran, hindi sapat yun. Kailangan maging masunurin ka sa magulang mo. Yun ang kapalit ng kanyang paghihirap para sa'yo. Yun ang tunay na pagpasalamat. Okay.
dito mga kapatid, sa mga katotohanan na ito, na ang tao pala ay malayong malayo. Samantalang yung mga nilikha ng Allah na mas higit kaysa Kanya, subalit ang katangian ay nasa Kanya, ay tunay na sumusunod. Kaya ang pinakapunto natin dito mga kapatid ay malaman natin ang mga katotohanan na ito para mapatunayan natin sa ating sarili kung saan tayo nakatayo. Kumbaga tayo ang huhusga ng ating sarili. Saan tayo naging kabilang doon sa mga ligaw na yon. Kung di tayo naging kabilang doon, saan yung mga pagkukulang natin na kaya nating pagpunan sa pamagitan ng ating tamang pakakaintindi sa katuruan ng Islam. Kaya isa sa mga katotohanan mga kapatid na napapatunayan sa Islam ay pati ang mga puno mga kapatid. Pati ang mga puno ay kumbaga nakakaramdam, nasasaktan, nahihirapan dahil sa kasamaan na nagawa ng sinumang masamang tao. Kaya hindi lang sa direct na parusa ng Allah doon sa taong gumagawa, kahit hindi pa pinaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang gumagawa ng masama, ay nasasaktan na, nahihirapan na lahat ng mga nasa ibabaw ng lupa. Yun ay katulad ng kwento na sa panahon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Itong hadis na ito mababasa natin sa Bukhari. Ano yung hadis? Ayon sa hadis na ito ay sa isang pangyari, mayroong bangkay na idinaan sa harap ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang sagot ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, faqala mustarihun wa mustarahun minhu. Sabi, nakapagpahinga na siya at nakapagpahinga na rin yung mga tao mula sa kanya. Sabi ng mga sahaba, o Rasulullah, ano ibig sabihin ng sinabi mo na mustarihun wa mustarahun minhu? Sabi niya, patungkol dun sa mustarih, innal abdal mu'min yastarihu min nasabid dunya wa adaha ila rahmatillah. Ibig sabihin ng mga mananampalataya na namatay ay nakapagpahinga na siya sa anumang hirap ng buhay dito sa daigdig at anuman ang mga sakuna na nangyayari dito sa daigdig, ay ligtas na siya at patungo na siya doon sa pagmamahal at awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mustarih. Sabi na patungkol naman sa mustarah, sabi niya, wal abdul fajir, ang masamang tao, yastarihu minhu al-ibada wal bilada wal shajara wal dawab. Samantalang sabi niya, ang masamang tao kapag namatay ay makapagpahinga na ang mga tao. Yung lugar, yung bayan na kung saan siya nandoon, pati puno, pati lahat ng mga gumagalaw sa ibabaw ng lupa, lahat ng may buhay. Allahu Akbar. Iyon na yung hadis ng Propeta sa Sahih Bukhari. Yung sabi, pag namatay ang masamang tao, natutuwa na yung mga puno, mga sino mang nilikha ng Allah bukod sa tao na malapit sa kanya, kasama na rin ang tao. Subalit sa kabilang katotohanan naman, natutuwa ang mga ito, siyempre kasama na ang ibang nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapag ang isang tao ay mabuti. Kumbaga, nararamdaman nila, nasisiyahan sila doon sa pagiging mabuti ng sinumang mabuti. Ayon sa hadis sa Tirmidhi, sa Jami' Tirmidhi, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah wa malaikatahu wa ahla as-samawati wal ard hatta an-namlatu fi juhriha wa hatta al-hutu la yusalluna ala muallimin nas al-khair. Katunayan sabi ng Allah ang mga anghel at lahat ng mga nasa kalangitan at lahat ng nasa kalupaan, hatta namlatu fi juhriha, kahit yung langgam sa kanyang lungga sa ilalim ng lupa, wa hatta al-hut, kahit yung isda sa karagatan,
la yusalluna ala muallimin nas al-khair. Humingi sila ng kabutihan, gantimpala, gabay, pagmamahal ng Allah para sa mga nagtuturo ng kabutihan. Ibig sabihin, kapag ikaw ay mabuti, ang dami mong kakampi. Kapag ikaw naman ay masama, ang dami mong kalaban, pati ang sarili mo ay magiging kalaban mo. Kaya, hindi lang yung mga kapatid, kundi sa ibang mga hayop, katulad ng nabanggit naman sa hadis ni Imam Ahmad, ay natatakot. Natatakot, o karamihan sa mga hayop, natatakot sa pagkagulo ng daigdig. Ayon sa hadis na nasa sa Musnad Imam Ahmad, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ma min dabbatin illa wa hiya masikhatun yawmil jum'ati khasyata an taquma as-sa'a." Sabi niya, walang anumang sabihin gumagapang sa ibabaw ng lupa, lahat ng may buhay ay natatakot na nag-aabang sa araw ng Jum'a baka maguguno ng daigdig. Bakit? Kasi sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang pagkaguno ng daigdig ay mag-umpisa sa araw ng Biyernes. Kaya ito yung Biyernes, yung mga hayop natatakot. Ang tanong, tayo bilang tao, natatakot pa tayo? Nakatulad nila? Ibig sabihin, mas natatakot pala sila sa mga pangyari kaysa sa atin. At katulad ng hadis ni Imam Ahmad, sabi niya, "La tasubbu dika fa innahu yad'u ila as-salah." Huwag niyong murahin ng tumitilawak na manok dahil siya ay nanawagan para sa sala. Allahu Akbar. Sabihin, pati yung mga hayop, lahat ng nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapag ikaw ay naging mabuti, kakampi mo sila. Kaya actually, maraming katotohanan mga kapatid patungkol sa mga bagay na ito, at kasama na dun ang kahit yung mga maliit katulad ng langgam. Meron nga isang pangyari na ayon sa kwento ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, isang propeta na tiniris na yung kumbaga yung langgam. Isa sa mga propeta. Kinagat siya ng langgam. Pagkatapos yung propeta na yun, iutusan yung mga tao na sunugin yung bahay ng mga langgam. Fa'auha Allahu ilayhi, sabi niya, "Uffi an na karasatka namla ahrakta ummatan min al-umami tusabbihu Allah." Kumbaga isipin, nagbigay ang Allah subhanahu wa ta'ala ng mabigat na salita doon sa propeta, hindi naman nasabi kung sino, dahil sa pagsunog niya sa bahay ng mga langgam. Sabi niya, sinunog mo ang isang nasyon na pumupuri sa Allah. Actually, isa sa mga napaka gandang nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ay itong mga langgam na ito na nagdarasal, pupuri sa Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi lang yun mga kapatid, pati ang puno, katulad sinabi ng Allah, pinagsabay na yung nahatasa kayo nasa baba. Sabi ng Suratul Rahman, "Wan najmu wash-shajaru yasjudan." Sabi na ang bituin at ang puno o mga puno ay ang susujud para sa Allah. Kaya sabi naman sa hadis ni Ibn Majah, galing sa Propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, "Ma min mulabbin yulabbi illa labba an yaminihi wa shimalihi min hajarin aw shajarin aw mudarin hatta tanqati al-ardu min hahuna wa hahuna." Allahu Akbar. Sabi niya, walang anuman nagtatalbiya. Tingnan mo naman yung kahalagaan ng mabuting gawa. Sabi niya, walang anuman nagtatalbiya, yung talbiya para sa Hajj o Umrah, na lahat ng nasa kaliwat kanan niya, bato, puno, o ano man meron, bundok, ay nagtatalbiya rin para sa kanya. Mula sa kanan hanggang sa kaliwa, hanggang sabi niya, matatapos kung saan aabutin nang makarinig sa kanila ay gagaya sa kanila. Gaano karami yun? Gaano karami? Kaya, ito yung sinasabi ko mga kapatid, mula sa negative, papunta sa positive. Ibig sabihin, kapag ikaw ay naging mabuti at naging tunay alipin ng Allah, ang dami mong kakampi, kaya paano mo hindi makayanan gampanan ang tungkulin mo? Ang dami natin kakampi kapag tayo ay naging mabuti, pati puno, pati bato.
Siguro kung isipin natin, ay bato ba yung nagsasalita? Oo. Sa dulo ng panahon, isa sa mga palatandaan ng pagmamahal ng Allah sa mga mananampalataya, sa pagdating ng pangyari na makipaglaban tayo sa mga Hudyo, magsasalita yung puno sa kabato. Sabi ng puno, nasa likod ko, warai Yahudiyum faktol. Ganun din yung bato. Sabi niya, nasa likod ko ang Yahudi, patayin mo. Magsasalita yung puno, magsasalita yung bato. Ibig sabihin, ang punto dito mga kapatid, kapag tayo pala ay naging tunay na alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ay magiging kakampi natin. Lahat ng nilikha ng Allah ay magiging kakampi natin kapag tayo ay naging tunay na alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, paano natin may sasagawa ano bang ibig sabihin na tunay na alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala? Unang-una, bilang tao, kailangan na malaman natin kung sino tayo. Actually, yung kabansagan, mga kapatid, na alipin ng Allah, yun ang pinaka mahalaga sa sino mang nakakilala kung sino ang Allah. Halimbawa na lang si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi na inaalis sa kanyang sarili ang katawagan na alipin ng Allah. At ganoon din, ang Allah subhanahu wa ta'ala, kapag ang pangyari ay katangian na napaka-magandang gawain na nagawa ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam o nangyari sa kanya, nandun palagi yung salitang abd. Katulad ng nabanggit sa suratul Isra, Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa allati barakna hawla. Luwalhati sa Allah na kung saan pinalakbay niya ang kanyang alipin. Hindi na sinabing kanyang propeta, kanyang alipin. Allahu Akbar. Noong naawa ang kanyang asawa, si Aisha, na namamagana ang kanyang paa sa pagdarasal sa gabi, yung tahajjud. Sabi niya, Rasulullah, sapat na. Anong sagot ng propeta sallallahu alaihi wasallam? Sabi niya, afala akunu abdan syakura? Pwede naman sabihin na, afala akunu syakiran o syakuran, pero hindi na inaalis yung salitang abd. Kaya nga, sabi na, hindi ba dapat na ako'y maging mataong alipin ng Allah na marunong tumanaw ng utang na loob? Di ba? Yun ang sagot ng propeta kay Isa. Sabihin, apala ako na abdan. Kumbaga, sa propeta sallallahu alaihi wasallam, napakahalagang salita sa kanya, o napakahalagang bansag sa kanya, na kapag siya tinawag na alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Kasi, siyempre, alam natin pag sinabing alipin, maaaring alipin ng tao, alipin ng Allah. Sabi ng mga scholars ng Islam, kapag tayo naging alipin ng tao, lahat ng kapakinabangan mula sa atin, mapupunta dun sa tao na nag-alipin sa atin. Subalit kapag tayo naging alipin ng Allah, lahat ng kapakinabangan na para sa atin o ibig sabihin bilang patuloy ng pagmamahal ng Allah sa atin ay mapapasa atin. Lahat. Halimbawa na lang yun yung talbiya. Sabihin, hanggang sana abutin ng bato, puno, anuman bundok na magtatalbiya na sasagutin kanila na hiling niya sa Allah subhanahu wa ta'ala ang pagmamahal ng Allah, kapatawaran ng Allah sa iyo habang ikaw ay nagtatalbiya. Hanggang sana abutin. Sabi ng propeta, minhahuna. Kahit saan, sa kaliwat kanan, hanggang sana abutin, nung makakarinig sa kanila, ay patuloy pa rin na magtatalbiya para sa iyo. Gano'ng karami yun? Kaya nga sa totoo lang, mga kapatid, doon natin makita kapag tayo naging tunay na alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, magkaroon tayo ng tinatawag na extra power. Bakit? Dahil yun yung lakas na meron tayo doon sa pagiging alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nung pumasok ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa papasok nila sa Makkah, nung Fathu Makkah, nandun pa rin yung salitang abd.
Sabi niya, nasara abdahu hasama al-ahzab wahda. Nasara abdahu, hindi sinabing kanyang propeta. Tinulungan niya ang kanyang alipin. Hindi na sinabing kanyang propeta. Kasi napakahalaga nun sa paningin ng sino mang mananampalataya siya ay maging alipin ng Allah. Dahil yun ang napakahalaga na meron sa atin. Kaya ngayon, para makilala natin ang ating sarili na tayo alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pamagitan ng ating tungkulin, yung tungkulin natin ay kailangan patunayan natin na tayo alipin ng Allah. Sa paanong paraan? Actually, kung isi-shortcut natin ang paraan, kung paano natin may sagawa, o paano natin marating ang tunay na alipin ng Allah na talagang tapat na nagsisilbi at nagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay simple lang. Sabi ng mga eskola, sa dalawang katangian lang. Ano yung dalawang katangian? Sabi niya, ang pagtitiis at pagpapasalamat. Siyempre kasi ang buhay natin mga kapatid, dalawa na naman lang meron eh. Bagay na nagugusto natin dahil maganda, nasisiyahan tayo, o bagay na hindi natin gusto, hindi tayo nasisiyahan. Pagdating ng bagay na gusto natin, nasisiyahan tayo, di magpasalamat tayo. Pagdating ng bagay na hindi natin gusto, nagtitiis tayo. Kaya lang, yun nga, unang-una kasi yung nangyari sa atin, tayo kasi bilang tao, na binigyan ng malaking tungkulin, habang isinasagawa natin ang ating tungkulin, bilang tao, para may isagawa natin ang ating misyon, kailangan natin ng pagtitiis. Maraming pagsubok. At una yung pagtiis sa pagpapasalamat. Bakit? Kasi ang pagtitiis ay pwedeng pagtitiis lang na walang pasasalamat. Subalit, ang pasasalamat ay hindi matawag ang pasasalamat kapag walang pagtitiis. Bakit? Kasi, katulad ng sinabi ng Allah sa Surah Ali Imran, sabi ng Allah, Ya alladhina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. O kayo mga mananampalataya, magtiis kayo at magtiisan kayo. Sabihin, tiisin ng isa't isa. Magtiis kayo at magtiisan kayo. Warabitu at sabihin, maging matatag kayo sa pamagitan ng inyong pagkakaisa. Wattaqullah at matakot kayo sa Allah, la'allakum tuflihun. Sabi niya, la'allakum tuflihun upang kayo magtagumpay. Doon sa gawain na yun, meron ba doon pasasalamat? Wala. Pero bakit na sinabi sa dulo, la'allakum tuflihun? Sabihin, kahit sa pagtitiis lang, magtatagumpay ka na. Pero sa pasasalamat lang ba, magtatagumpay ka? Hindi. Kasi ang kahulugan ng pasasalamat, mga kapatid, katulad sinabi ko kanina, ay ang pasasalamat ay kailangan isasagawa natin ang anuman ng isakatuparan natin ang naging dahilan ng ating pagpapasalamat. Halimbawa, kapag tayo binigyan ng kaalaman, paano natin pasalamatan ng Allah? Nagkaroon tayo ng kaalaman. Ipamahagi natin ang kaalaman. Yun ang tunay na pasasalamat. Kapag tayo nagkaroon ng yaman, lakas, kapangyarihan, kailangan mapapakinabangan ng iba ang ating lakas, ang ating kapangyarihan. Hindi natin susuluhin dahil yun ang pasasalamat. Ibig sabihin, unang-una, kapag ako nagkaroon ng lakas, malusog ako, paano ko pasalamatan ng Allah sa aking kalusugan? Kailangan gawin ko ang tungkulin ko sa Allah lahat-lahat ng kaya ko dahil ako'y malusog. Kapag sinabi ko na, alhamdulillah Allah, syukran lillah dahil malusog ako, hindi sapat yun. Kailangan gawin ko ang tungkulin ko na magiging, sabihin, gamitin ko yung bagay na ibinigay ng Allah sa akin, upang ako ay matatawag na, kaya nga sabi ka ng propeta, afala akunu abdan syakura, di ba sabi na, di ba dapat na ako'y magpasalamat? Binigay ng Allah sa kanya lahat ng kapatawaran, pero nagdarasal pa rin. Kasi ng tunay na pasalamat, kikilos ka. Kaya katulad ng pinakasimpleng meron tayo, kalusugan, kapayapaan, talino. Kailangan, ang talino natin, gamitin natin sa tama kasi yun ang pasalamat para doon. Kailangan, lakas natin, gamitin natin sa
tamang paggagamitan. Yun ang pasalamat doon. Habang isinasagawa natin o ginagamit natin ang ating lakas, ang ating kayamanan, ano man ang meron tayo, na kailangan natin pasalamatan sa Allah subhanahu wa ta'ala, binigyan tayo ng ganun, ay nandun ang pagtitiis. Halimbawa na lang, ako'y malusog, kailangan buuin ko ang 5 sala, hindi lang yun, may extra pa, at kailangan ano man ang dapat kong paggagamitan ng aking lakas, ay gagawin ko. Habang isinasagawa ko yun, na yun ang tunay na pasalamat, yung pagsagawa ko na yaon, ay merong pagtitiis. Ibig sabihin, lahat ng pasasalamat ay merong pagtitiis. Kasi hindi mabubuo ang pasasalamat kapag walang pagtitiis. Kapag naintindihan ng isang tao yun, o isang mananampalataya, at ganun, ang tunay na pasasalamat, pagpapasalamat sa Allah, pagtatanong ng utang ng loob, sabi nga, kadalasan ang sinasabi natin kapag tayo nagpapaliwanag ng Islam sa mga hindi Muslim, ay ang pasasalamat o yung tunay na pasasalamat, yung pagsunod sa nagbigay. Ano binigay sa atin? Buong buhay natin ibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya sumunod tayo sa Kanya. Kaya siya nagbigay ng buong buhay natin, kaya kailangan magpaalipin tayo sa Kanya. At ang pagpapaalipin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, yun ang magbibigay sa atin ng lahat ng lakas, lahat ng biyaya, lahat ng gabay, lahat ng tagumpay, kapag tayo, napatunayan natin tayo alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nakatulad sinabi ko kanina, hindi katulad ng tao, na kapag nagpaalipin ka sa tao, ibig sabihin nun, lakas mo, kakayanan mo, lahat ay pupunta dun sa master. Samantalang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ganun. Kaya ano ang sabi ng Allah sa Quran? Sabi ng Allah, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. Sinusubok namin kayo sa pamagitan ng masama at mabuti, at yun ay fitna. Ibig sabihin, tunay na pagsubok. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. At kayo ay babalik sa amin. Sabihin tayo babalik sa Allah subhanahu wa ta'ala, sigurado yun. Isa pang aya, sabi ng Allah, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Ginawa namin kayo, sabi ng Allah, na kayo sa isa't isa ay fitna sa isa't isa. Ibig sabihin, tayo sa isa't isa ay pagsubok tayo sa isa't isa. Bakit? Maraming paraan eh. Halimbawa na lang, ako meron akong gusto na hindi masyadong kumbaga tama, sabihin medyo malayo. Sabihin, kailangan tiising ko yung ano man ang sasabihin ng tao sa akin. O sabihin natin, si kapatid ay nagkamali, kailangan kong ituwid. Kailangan gawin mo ang lahat ng paraan na para ko siya may tuwid. Dahil kapag hindi ko ginawa, parang nagutang ko. Kaya yun yung ibig sabihin, lahat tayo pagsubok sa isa't isa. Yun na ibig sabihin nun. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Sabi ng Allah, matitiis ba ninyo? وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay higit na nakakita sa inyo. Kaya, yun ang punto doon mga kapatid. Ngayon, sa pinakahuling point natin, bakit ano ba yung pinakatungkulin natin? Ano yung pinakatungkulin natin? Merong aya sa banal na Quran na napakagandang aya. Sabi ng Allah, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, alam tara kayfa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibatan kashajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin biidni rabbiha wa yadribu Allahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Hindi ba napag-alaman o hindi ba nakita, sabi ng Allah, kayfa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyiba, kung paano ibinigay ng Allah ang isang halimbawa ng totoo o mabuting salita. Kashajaratin tayyiba, nakatulad ng isang mabuting puno. Asluha thabit, itong mabuting puno na ito ay talagang ang kanyang yung kanyang ugat ay matatag sa ilalim. Wa faruha fis sama', samantalang kanyang mga sangay ay mga matatayog hanggang sa taas. Tu'ti ukulaha kulla hinin biidni rabbiha, at nagbibigay ng bunga
sa tuwing dumating ang pagkabunga nitong puno na ito. Wa yadribu Allahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nagbibigay ng mga parabola o mga halimbawa sa mga tao upang sila ay makaalaala. Okay. Sabi ng mga scholar ng Islam, ang tinutukoy dito mga kapatid na mabuting salita, ang Islam. Hinalimbawa ng Allah ng mabuting puno, ang Islam mismo. Okay. Itong Islam na hinalimbawa ng Allah ng isang mabuting puno, sabi niya, ang pinakaugat niya ay matatag sa ilalim. Kumbaga talagang malalim yung pagkatusok sa ilalim ng lupa. Ay matatag. Hindi basta-bastang natutuo na, kumbaga, kapag tinamaan ng hangin, hindi basta-bastang matatangay. Sabi ng mga scholar sa kanilang paliwanag, sabi niya, ang pinakaugat ng puno, yung pagtanggap natin at pagkakaintindi natin na tamang pagkakaintindi na tayo alipin ng Allah. Yung tinatawag na al-ubudiyya lillah. Yun ang pinakaugat. Ano yung pinakakatawan ng puno? Yung paniniwala natin, yung akida. Ano yung mga sangay? Yun ang batas at saka yung mga pag-uugali. Ano yung bunga? Ang bunga ay kapayapaan dito sa daigdig at walang hanggang kaligayahan sa paraiso. Yun lang kanyang bunga. Tu'ti ukulaha kullahinin biidni rabbiha. Siyempre, dito sa daigdig, dito pa lang, malalasahan mo at mararamdaman mo na yung bunga. Hindi na sa kabilang buhay. Pero lalo na sa kabilang buhay. Kaya nung dahil mga kapatid, makikita natin yung mga mananampalataya na nakakaintindi, katulad nung kanina nung kinento nung Sheikh, si Abdurrahman al-Hijazi, patungkol kay Abdullah ibn Mas'ud. Bakit? Kasi si Abdullah ibn Mas'ud ay, kumbaga, ordinaryong tao. Walang malaking pamilya, hindi kilala. Nung siya ay nag-Muslim, ay naka-schedule na sa Makkah ay merong magbabasa ng Quran na malakas sa tabi ng Kaaba. Una-una nagtaas ng kamay, si Abdullah ibn Mas'ud. Si Abdullah ibn Mas'ud ay napakapayat na napakahina. Sabi ng mga sahaba, siguro hindi ko ang karapat-dapat kasi mahina ka eh. Kung ano man ang gagawin ng mga Quraysh sa'yo, wala kang magawa at wala magtatanggol sa'yo dahil wala kang tribu dito. Sabihin, wala kang pamilya dito, wala magtatanggol sa'yo. Sabi niya, hindi, kailangan ako. Ang punto ng mga kapatid, alam na ni Abdullah ibn Mas'ud na siya ay mapapahamak, pero hindi siya natatakot. Kasi ano yung gagawin niya? Ang gagawin niya ay dawa. Hindi siya natatakot. Dawa na matinding dawa kasi ang makakarinig sa kanya ay maaaring patayin siya. Kasi siyempre naman yung mga nilalaman ng banal na Quran ay lahat patungkol sa, siyempre lalo patungkol sa akida, patungkol sa shirk, ay patama sa lahat sa mga Quraysh. Pero hindi nagdalawang isip si Abdullah ibn Mas'ud. Sabi sa kanya, napakapayat mo. Ha? Kumbaga sa isang tangil ng hangin, ano ka na eh, lipad ka na eh. Sabi niya, hindi, kailangan ako. At talagang pinagpilitan niya siya. Ibig sabihin, kahit mamatay siya alang-alang sa Islam, hindi siya natatakot. Kasi nga, di habang binibigas ng Quran sa tabi ng Kaaba, yun, pinagpapalo siya hanggat sa nawala ng malay. Hanggat dinala sa propeta sa salam. Sabi ng propeta sa kanya, sa mga sahaba, sabi niya, tulungan niyo, gamutin yung kapatid niyo. Kasi halos mamatay na. Pagkatapos, nung sino susunod na magbabasa, sabi niya, ako pa rin. Yun ang tapang eh. Sabi niya, ako pa rin. Bakit? Kasi yun nga, doon niya mapapatunayan na siya ay talagang tunay na alipin ng Allah, ano man ang obligasyon sa Islam, hanggat maaari siyang unang gagawa. Napakapayat nga meron nga isang kwento, so hindi ko alam kung isang lakaran o isang labanan. Napakalit doon nung binti ni Abdullah ibn Mas'ud. Allah Akbar. Napakalit. Sabi ng mga sahaba, ay, late naman ng, kumbaga, pangungutya ba? Sabi ko,
Huwag mong sabihin ganyan. Sabi niya, dahil yung binti ni Abdullah ibn Mas'ud ay mas mabigat pa sa Allah sa Jabal Uhud. At ayon nga sasabi ng Sheikh kanina, sabi na actually, sa buhay ng mga mananampalataya, buhay ng mga tagasunod ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pangalawa si Abdullah ibn Mas'ud na magaling magbasa ng Quran sa propeta. Siya ang kasunod kagad ng propeta eh. At alam mo rin mga kapatid, yung karamihan sa kumalat na pamamaraan ng pagbasa ng Quran sa ngayon ay galing kay Abdullah ibn Mas'ud. Alam ba ninyo? Ibig sabihin, yung jihad ni Abdullah ibn Mas'ud sa kanyang sarili na kung paano niya i-control ang kanyang sarili na maging tunay na alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nakarating. At hanggang ngayon, yung sinasabi sa pagbabasa ng Quran na riwayat Hafs an Asim na isa sa doon sa 7 o 10 pamaraan ng pagbasa ng Quran, saan natatapos yun sa mga sahaba, mga kapatid? Kay Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Allah. Kaya siyempre, kung gusto natin maging tunay na alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, napakaraming kwento ng mga naunang mga Muslim bilang halimbawa natin, kahit saan ang gusto natin gayahin, ay di tayo pagbabawalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung gusto mong maging Abdullah ibn Mas'ud, nasa sayo. Kung gusto mong maging Mus'ab ibn Umair na mayaman na naging mahirap dahil sa Islam, nasa sayo. Isang propagator. Kung gusto mong Sa'd ibn Mu'ad na yung maligang al sa kanyang pagkamatay, nasa sayo. Walang pipigil sayo. Kaya para mapatunayan natin itong mga paliwanag natin, mga kapatid, simpleng paraan lang. Basahin natin ang kwento ng mga buhay ng mga sahaba at lahat ng mga buting mga Muslim. Sila ang pinakahalimbawa natin. Bukod sa propeta sa Islam, siyempre, bakit ko hindi sinabi ang propeta? Kasi siyempre sila kasi yung ang mga sahaba kasi iba't iba ang kanilang pagkatao, iba't iba ang kanilang sitwasyon. Kaya nasa sa atin, maring ikaw ay, kumbaga, madali mong magaya si Abdullah ibn Mas'ud, magaling ka magbasa ng Quran, okay. Maring ikaw ay matapang, kaya gusto mong gayahin si Khalid ibn Walid, okay, walang problema. Kung sino mong gayahin mo, siyempre kasi ang propeta sallallahu alaihi wasallam, mahirap gayahin. Bakit? Propeta siya. Ibig sabihin, hindi mo makuha lahat ng anggulo ng buhay ng propeta, lahat gayahin mo ng step by step na kung baga saan naglalakad, kung saan ang yapak ng propeta sa doon kaya yapak. Hindi ko diniskaya sa sarili natin, pero sabihin, ang pinakahalimbawa natin, siyempre, una-unang propeta sa salam, sino nag-apply nung pamaraan ng propeta sa salam? Ang mga sahaba. Siyempre, ang mga sahaba, kung anong nakayanan nila, na pinagsikapan nila makayanan para ipamuhin lang Islam, ayun ang ginawa nila. Kaya katulad siya sabi ko, mga kapatid, hindi pare-pareho ang tao. Siyempre, may mga tao na gusto niyang Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud. Kung gusto mong taga-silbi na Anas ibn Malik, walang problema. Kung gusto mong malakas ang memorization mo na, gusto mong maging Abu Huraira, walang problema. Napakaraming halimbawa na pwede natin gayahin kahit saan sa kanila. Ang mahalaga, mga kapatid, ay ang gagawin nating halimbawa sa ating buhay, ang gagawin natin huwaran ng ating buhay, yung mga mabuti Muslim. Yung mga sahaba, mga tabi'in at saka mga tabi'in, sila ang, itong pinag-usapan natin, sila ang nakakuha. Kumbaga, sila ang unang-unang mga taong binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng karangalan na mapunta sa kanila ang mga ganitong katangian na kung kaya sila ang halimbawa natin. Kaya pagsikapan natin na magaya yung sino man sa kanila, ano man ang katangian na meron sila, kung hindi natin kaya na lahat, siyempre, maaaring hindi natin kaya ang tapang ni Ali ibn Abi Talib at saka si Umar ibn Khattab. Doon tayo sa... Pero ang problema lang kasi, mga kapatid, dahil nga sa sila ituloy na alipin ng Allah, kung sino pa ang parang hindi ka panipaniwala na maging matapang, sila pang naging matapang, katulad ni Al-Bara ibn Malik, kapatid ni Anas ibn Malik, ay ibang klase ng tao. Kung si Abdullah ibn Mas'ud ay payat, baka mas payat pa ito. Pero nagawa nila ang gawain na hindi nagawa ng mga malalakas na mga kalakihan. Gawa nung sila ay naging tunay na alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Naintindihan nila na sa pamagitan ng kanilang pagpapatupad ng kanilang tungkulin na patunayan nila sila alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala,
nagampanan nila ang turo ng Islam, kaya nangyari sa kanila ang hindi inaasahan mangyari. Ibig sabihin na ipakita nila sa buong mundo, ang resulta ng kanilang ginawa hanggang ngayon ay tinatamasa natin. Katulad nga nung unang naihalimbawa ko si Abdullah ibn Mas'ud, na hanggang ngayon, ang mga mag-aaral ng Quran, ang kanilang pinag-aralan, yung kung paano itinuro ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ang pagbabasa kay Abdullah ibn Mas'ud. Allahu Akbar. Kaya sila ang halimbawa natin mga kapatid. Ibig sabihin nun, sabi nga ng mga nagpapaliwanag ng Islam, kung nakayanan nila bilang tao, ibig sabihin nun, kung sisikapin natin, makakayanan din natin. Maaari magkaibang sitwasyon, pero ibig sabihin nun, marami rin namang paraan kung gugustuhin natin. Kaya, katulad siya sabi ko mga kapatid, itong paksa na ito ay, kung pinipilit kong i-compress pa para, paghalo-halo ng iba't ibang paliwanag ng iba't ibang mga nagpapaliwanag, pero dahil sa mahabang paksa, ang mahalaga ay ngayon, mapapatunayan natin sa ating sarili at pipilitin natin ang sarili na maging tunay tayo na alipin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pamamagitan ng pagsunod natin ng kanyang gusto at paglayo natin sa anuman ang hindi gusto, anuman ang hindi kanais sa paningin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyon ang tunay na alipin. Pagsunod sa kautusan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na may kalakip na pagmamahal, dahil doon natin makakamta ng anuman ang biyaya na mayroon na ipagkakaloob ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin, ay siguradong sinalama pa sa atin. Kaya yun ang tunay na lakas ng mga mananampalataya mga kapatid, na ibig sabihin na nakikita natin, nababasa natin, ibig sabihin ay kaya natin gawin kung gugustuhin natin. Kaya lang, ang tanong ay ano bang pinaka-goal natin sa buhay? Siyempre kasi maraming tayong halimbawa sa iba't ibang mabubuting tao nasa sa ating, katulad sinasabi ko, sinong gagaya natin sa kanila. Ang mahalaga ay intindihin natin. Siyempre kasi kapag hindi natin naintindihan yung mga ganong bagay, akala natin, katulad nga nung salitang syukr, pagpapasalamat, akala natin pag sinabing syukran ay sapat na. Ayon pala sa tunay na pagkakaintindi sa kahulugan ng pagpapasalamat, ito ay pagsunod at pagsagawa, pagpapatupad nung bagay na kailangan gamitin mo yung bagay na ibinigay sa'yo at doon mo patunayan kung nagpapasalamat kayo hindi. Kaya tayo ang huhusga ng ating sarili kung napatunayan natin tayo tunay na alipin ng Allah o hindi. Dahil hindi lang ibig sabihin ng mga kapatid ay nakakapagsala ka ng 5 beses. Kasi hindi lang yun ang tungkulin natin. Napakarami ng ating tungkulin. Hindi naman ibig sabihin lahat ng tungkulin ng isang mananampalataya ay makakamtan mo. Pero isipin, kaya nga tayo marami, ay merong, hindi tayo pari-pareho ng hilig, hindi tayo pari-pareho ng kakayanan. Kaya kung saan ang kaya mo, doon ka. Kaya nga, nung ipinagutos sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na tayo magkaroon ng grupo ng mga tao na magpapalaganap ng Islam, hindi na sinabing lahat kayo. Sabi na, waltakum minkum umma. Sabihin, gumawa kayo ng grupo na sila ang magpaparating ng Islam. Ngayon, siguro, para sa akin yung mga tao na gustong matuto ng Islam, sila yung grupo na dapat na magparating ng mensahe ng Islam. Hindi naman siguro pwedeng aasahan natin ng mga tao na wala natin kasama dito na sila ang magpapaliwanag ng Islam. Ano yung papaliwanag nila? Di ba? Kaya, ibig sabihin nun, ang kaalaman kasi sa Islam, mga kapatid, ay tinatawag na ilmun bit talaqi. Kaalaman na kung saan nakukuha sa bibig. Ibig sabihin, kung ang batayan mo lang ay katulad ng aklat, siguradong marami kang hindi makuha maraming bagay na hindi makuha ang tamang kahulugan. Subalit kapag sinasabi, salita, mas marami kang nakukuha na puntos kapag narinig mo mismo yung salita o nakikita mo yung gawa. Subalit kapag ang binabasa lang, hindi naman natin sinasabi, huwag tayo magbasa. Pero kailangan combine. Magbabasa ka at makikinig ka rin the same time. Kasi yun ang buhay ng mga sahaba. Sabi nga ni Umar ibn Khattab, ako sabi na meron akong kapitbahay, nagsasalitan kami, nagpapalit kami. Kapag ako'y may trabaho,
siya ay aatin. Kapag ako naman ang walang trabaho, ako naman ang aatin sa pagpupulong para sa kaalaman sa Islam ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya hindi naman ibig sabihin nun ay puros pakikinig na lang. Kailangan din natin, kasi yung pinag-uusapan natin dito sa mga ganitong pagpupulong, ay kumbaga sa parang susi. O sabihin natin parang pinaka-guide na yun ang ipagpatuloy natin sa pamagitan ng pagbabasa at sa pamagitan ng iba pang pamaraan para matuto tayo. Siyempre kasi, yung tungkulin natin mga kapatid ay napakalaki dahil ang pinagmula natin bansa ay naligaw galing sa pagiging Muslim napunta sa pagiging Kristiyano. Kaya tungkulin natin na gumawa ng anumang paraan na kaya natin para may balik natin ang Islam sa Pilipinas, anuman na makayanan natin. Hindi tayo pinipilit ng Allah subhanahu wa ta'ala ng bagay na natin kaya, yung kaya natin. Kaya ito'y tungkulin mga kapatid, katulad nga ni Abdullah bin Mas'ud, talagang hindi na pwedeng pigilan ng propeta dahil siya ang una eh. Sabi niya, ako ang una. O ako ang unang magbabasa ng Quran sa tabi ng Kaaba. Hindi na naisip yung ano man ang masamang mangyayari sa kanya dahil alam niya na yun ay tungkulin. Kaya yun ang ibig sabihin mga kapatid. Ibig sabihin ay kumbaga kailangan palaging katulad nga ni Abdullah bin Mas'ud, kailangan palaging positive ang ating pananaw. Kasi kung pag-isip lang ni Abdullah bin Mas'ud ay negative, marami siyang isipin na siguro hindi ko kaya kasi payat ako. Sige, hindi ko kaya kasi baka anong gawin ng mga Quraysh sa akin, wala akong kakampi rito. Wala akong katribo dito sa Makkah. Pero hindi na naisip niya, isa lang yung tungkulin niya. At ano naging bunga? Hanggang ngayon ay tinatamasa pa rin ni Abdullah bin Mas'ud ang lahat ng natututo ng pagbabasa ng pamaraan ng pagbabasa na itinuro ng Propeta sallallahu alaihi wasallam kay Abdullah bin Mas'ud ng Quran. Hanggang ngayon. Ilang milyon o ilang bilyon ang tao natututo ng pagbabasa ng Quran na katulad ng itinuro ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Abdullah bin Mas'ud. Napakarami. Kaya napakalaki na ng kanyang reward. Allahu Akbar. Kaya katulad siya sabi ko mga kapatid, mahaba yung paksa, pero yun ang pinakamadaling paraan siguro ay basahin natin yung kwento ng mga buhay ng mga mabubuting tao, lalo yung mga sahaba, at yun ang gayahin natin. Sila yung pinakahalimbawa natin pagkatapos o kasunod ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khair.